Hala, nakakagulat. Kumpirmado na umano, pag-aresto sa mag-amang Duterte papayagan na ng administrasyon. Ito ang nakakagulat na revelasyon ni Attorney Harry Roque, saad nito na kinumpirma mismo ni DOJ Secretary Boyeng Remulla na makikipag-ugnayan na sila sa ICC matapos ang kaliwat kanang resolusyong ginawa ng Kongreso dito. Samantala, VP Inday Sara Duterte taus-puso namang nagpasalamat kay Presidential Sister Senator Amy Marcos sa walang kupas na pagsuporta at pagmamahal nito sa kanilang pamilya at sa mga Dabawenyo. Saad ni VP Inday, daghang salamat Senador Amy Marcos sa imong suporta kanako, among pamilya, sa mga Dabawenyo ug katibok ang syudad sa Davao. Prinsipyo lang ang meron kami, wala nang iba. May isang salita para sa kapakanan ng bayan, ito lang ang ipinagmamalaki namin. Pagpalain ka nawa ng Senyor Santo Niño. Mabuhay ang Pilipinas. Umamin na po si Secretary Remulla. Tutuluyan po talaga nila ang mag-amang Duterte sa ICC. Kinumpirma niya na dahil po sa mga resolusyon na ipinasa ng Kamara, ngayon daw ay makikipagtulungan na sila sa ICC at ang pinaka-importanting pagtutulungan ay yung pag-aaresto sa mag-ama kapag sila po ay naisyuhan na ng warrant of arrest. Malungkot po yan dahil talaga naman pong yan ay patunay na wala na pong unity. Dahil paano naman makiki-unity pa ang mag-amang Duterte na makiki-cooperate na ang Marcos administration sa ICC para sila'y dakapin at ikulong sa ICC. Ang sa akin lang, bakit ba kasi ginawa pa ito na nanggulo? Ang tahitahimik naman natin noong unang taon matapos magwagi ang unity. Matibay naman yung pag-iisa natin. At dahil nga tayo nagkaisa, yun na nga, nagkaroon naman tayo na isa sa pinakamabilis na paglago ng ekonomiya. Sa tingin nyo ba magtutuloy-tuloy ang paglagong yan? Ngayong wala ng unity at mukhang hiwalay na talaga ang Duterte at ang Marcos. At syempre, papayag ba naman ng mga Duterte na sila ikulong na lang sa ICC? Syempre, magbabalak din yan, no? Para maiwasan yan. At sa tingin nila, tanging pagpapalit ng liderato lamang ang makakapigil dyan sa kooperasyon na yan. Siguro, pag may milagro naman, marirealize si PBBM na sinabi mo na dati na paglabag yan sa soberenya, bakit ngayon makikipagtulungan ka? Hindi naman po pwede, 7 months ago, sigurado ka at nandun pa ako sa pagpupulong na yon. Kabahagi ako ng pagpupulong na yon. Sigurado siya na dahil umalis na tayo sa ICC, paglabag na ng soberenya, kung tayo makipagtulungan pa sa ICC, bakit ano man nangyari 7 months later? Bakit ngayon makipagtulungan na? Kasi nga po, gaya ng nasabi ko dati, naniwala naman itong si PBBM sa mga marites na nagdi-distab daw si Presidente Duterte. Naku, nung makalawa lang po kasama ko si Presidente Duterte, napakahina na po, nakabaston. At talaga ang kaligayahan na lang niya, mag-alaga ng apo niya sa tuhod ng apo ni Congressman Pulong na half Japanese. Yun na lang po talagang kaligayahan niya. So, miski sabihin na natin nakipag-usap yan sa mga general, kwento-kutsero lang po yun. Dahil sa totoo lang po, pag naririto sa Maynila si Presidente Duterte, tumitira po yan sa 90 square meter na condominium. Para ikaw po mag-distab, kinakailangan mo billion-billion na obviously wala po si Presidente Duterte. Malungkot po yan. Dahil nga habang nandyan ng unity team, nakita naman natin, bagamat mayroong mga pagsubok, patuloy pa rin ang pag-usbong na ating ekonomiya. Ano na mangyayari sa atin ngayon? Lalong-lalo na mukhang lumalala pa ang hidwaan dyan sa gitnang silangan. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Petri Sentes, Attorney Harry, I just hope and pray for FTRRD at VP Inday Sara that they'll be safe at be dismissed from any accusations. Pahayag naman ni Bonifacio Evale, hulihin nyo at nang makita nyo kung papayagan ba ng mga mamamayan na hulihin ng mga Duterte, magkakagulo at baka yan pang dahilan ng pagbagsak nyo. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Maria Teresa Quintanar, we support FTRRD at VP Sara Duterte because everybody knows that they are a good leader. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.